Praise God. So let us continue to stay in the presence of the Lord, the Holy Spirit. Let's pray. Father God, we thank you so much, Lord God, for your overflowing presence that is in our midst, oh God. We thank you, Lord Jesus. We adore you. We magnify your name, Jesus, for you alone is worthy. You alone is worthy to be praised, oh God. Thank you, Father God, for this very morning that you have once again, you unite our hearts, you unite our spirit. You bind us, oh God, with your love, Lord. We thank you with the word and the message that we are about to receive this very day. Lord, we do believe that you have already blessed it. Thank you so much, Father God. We acknowledge your sweet and mighty presence of the Holy Spirit. Father God, continue to minister in every heart of your people. Continue to enlighten us, God, by your word. Empower us this very day. I thank you, Father, for the overflowing love that you have manifested today in every life of your people here in this place. Father God, in the name of Jesus, this we pray and we claim the victory right now in Jesus' mighty name, and everybody shall say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ngayon ay makakaupo na po at patuloy po natin. Bumati po muna tayo ang ating mga katabi at sabihin po natin, masaya ako dahil kasama kita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, at this morning I would like to bring you in the book of 1 Timothy. Yan, sige po. Wait lang po. 1 Timothy chapter 1, verse 5. Pakibuksan mo na. Pakibuksan mo na. Okay. So, sige po. So again, let us open our Bible in the book of 1 Timothy chapter 1, verse 5. So sige po, basahin ko po muna. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Ngayon po, basahin po natin ng sabay-sabay sa Tagalog. Yan. Okay? So, ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila at magagawa lang nila ito kung malinis sa kanilang puso at konsensya. At kung tunay ang pananampalataya nila. So, this very morning, alam na po kagad natin, ano po, nung mabasa natin yung ating foundation verse, alam na po natin kung ano po ang ating magsasalusaluhan. Amen. Na mensahe ng ating Panginoon. It's all about love. Amen. At tayo po mga Kristiyano, sa huling kapanahonan po ito, sinasabi na rin po ng Word of God. Sabi niya, sa huling kapanahonan ito, ang huling araw ay, sabi niya, nakakatakot. No? It is a perilous days. Sabi po ganun, the last days is a perilous days. Ano po ba yung last days na yan? Ito na yun. Amen? Nasabi po, ano pong meron doon? Sabi niya, maglalaho ang pag-ibig ng marami. Amen? Saan po maglalaho? Maglalaho ang pag-ibig ng marami sa Diyos. Amen? Tatalikuran nila ang kanilang mga narinig na salita ng Diyos. Tatalikuran nila ang katotohanan ng kanilang tinanggap. Amen? At babaling sila sa kung ano-anong mga aral na kung saan ay, ano po, hindi natin itinuro. Amen? At ngayon po, alam po natin and we do believe, we, CGCF, JTG people, we believe and we stand firm in the Word of God. Because we know that we hold on to the Word of God, a full gospel. So when we say full gospel, hindi po tayo kumukuha kung saan-saan mga tuturina o saan-saan katuruan. But it is a Bible base.
Amen? So tayo po ay nangangaral tayo, nagsasalita po tayo, ayon lamang po doon sa Biblia. Amen? So ito po yung dapat po natin maunawaan. And today, we will talk about the love of God. Ito po. So, agape. Yan yun, no? Yung the love of God, na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay talagang walang makakapantay. Amen? Hindi po kayang pantayan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, sabi po, so ibigyan po natin ang pamagat. Ano po? Choose to be pure in love. Amen? Choose to be pure in love. Piliin natin na ang ating pag-ibig ay magiging dalisay or totoo. Amen? Yung pag-ibig natin ay magiging dalisay at totoo. Kasi kapag ito ay magiging dalisay at totoo, sabi nga, ito yung bagay na kung saan mapiplis natin ang Lord. Malulugod ang Diyos sa atin. Dahil kung titingnan po natin, ang ating pattern dyan is Jesus Christ. He manifested His love toward us while we are still sinners. Christ died for us. Amen? Ito po yung nagpapakita na tunay at dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Bakit po? Dahil pinakita niya po ito sa pagbibigay. He gave His own life. Amen? Binigay niya yung kanyang sariling buhay. Amen? So ito, dito, in this way, He manifested His love toward us. So the same way, tayo po mga anak ng Diyos, tayo pong minahal ng Panginoon, ito din po yung gusto ng Diyos. Amen, na makita sa atin na kung paano din naman natin siya dapat mahalin. Amen? Mahalin natin siya. Amen, na kung saan mayroon, sabi pong ganun, dalisay. Hindi lang natin mahal ang Diyos because we want something. Right? We don't love God because we want something. We don't love God because we want to benefit something. Amen? It's not that way. Amen? We love God because He first loved us. Amen? So choose to be pure in love. So Christian must be motivated by pure love, not hate. So tayo po mga anak ng Diyos, CGCF, KTG Church, kailangan po tayo ay ma-motivate tayo dito. So when we say motivate, ito yung dapat lagi natin ito pinapractice at dito tayo dapat laging mahahasa ng mahahasa. Saan? Sa dalisay na pag-ibig. Amen? A pure love. Ito po na, ganon. So like Jesus Christ, when He died on the cross, because of His love to us. Amen? So, makita po natin yung nature ng love ng Lord. Ito po yun. Selfless. So when we say selfless, hindi na po niya inisip yung para yung kanyang sarili. Tama po? Hindi niya inisip. Ang inisip niya, ikaw at ako. Amen? Ikaw at ako. We remember you and me. Kasi kung hindi yun, lahat po tayo mapapahamak. But we thank you because of the love of God. Amen? So, what is this? Yung napakadakila. The love of God is so great. Amen? It is immeasurable. Hindi po natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, and that is His love. That when He say He loves us, He manifests it. Amen? He demonstrates it. By dying on the cross. He was crucified on the cross. So that is selfless love. Amen? Hindi niya pinagdamot yung kanyang sarili. Then, the love that is pure is selfish, sacrificial. Talagang kanina nakarinig po tayo, no? Sabi po ganyan, may mga sakripisyo. And that is how we love also God. Si Jesus na nag-sacrifice eh. Amen? For our salvation. Nagsakripisyo siya. Nagbata siya ng hirap, ng pasakit, ng lahat ng kahihiyan ay nasa kanya na. Hindi niya po yung ilinda.
Wala na siyang ego, wala na siyang pride. Di ba? Basta sa isip niya, basta si brother, si sister. Amen? Maliligtas. So ito po yung sacrificial. Amen? Handa lagi siyang magtiis para sa atin. Handa lagi siyang mag-sacrifice para sa atin. Amen? At ito po yun, yung kanyang dalisay na pag-ibig. So also, today, God wants also to remind and teach us about this love. Love that is pure. Amen? So we must also choose this one. Kailangan po natin piliin. And how do we know that love is pure? Amen? How do we know that love is pure? So as we read our foundation verse, nakikita po natin doon that there are 3 traits of love. So when we say traits of love, it is a characteristic of love. Anong klase ba? Ano ba dapat yung pag-ibig? Ano dapat nakakompose to be pure? Okay? Are you ready, church? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. So number 1, or the letter A, sabi po ganon, it must be pure. Pure in heart. Okay? So that is number 1. Because sabi kanina doon sa ating 1 Timothy chapter 1 verse 1, the goal of this command is love. Diba? Sabi niya, ang layunin ng utos na ito ay ang pag-ibig. Sabi ko nun. At magagawa lang nila ito kung, sabi niya, malinis ang puso, pangalawa ko, at konsensya, at kung may tunay na pananampalataya. Amen? So, letter A, nandito po tayo sa pure heart. Ano po sabi ng Psalms 24 verse 4? Sige po, basahin po natin. Psalms 24 verse 4, sabi niya, He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Sige po, tingnan po natin, basahin po natin ng sabay-sabay doon sa Tagalog, makakatong. Sige po. Yan, at ang hindi sumusumpa sa kasinungalingan. So, diyan po ay tinuturuan po tayo ng Diyos in order to have a pure heart. Sabi po ganon, hindi tayo, sabi nga, who does not trust in idol? Hindi tayo nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. And what is that idols? Ano po yung idols? Minsan, ano po, trabaho natin, it can be our idols. Hindi mo ba alam na Sunday, nag-overtime ka, which is pwede naman na hindi ka mag-overtime. Hindi po ba? Ano pa po? Your family. O, hindi kayo magsisimba kasi sabi mo, family day. Kinakailangan ninyo mag-swimming tuwing linggo. Kaya ito po yung sinasabi niya, magiging pure ang love kapag hindi tayo nagtitiwala sa ating mga idols. Ang isang bagay na nagiging idols o masasabi natin pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam niyo po kasi, huwag po natin ipagkamali na po na ang Diyos-Diyosan, hindi lang po yung mga nakasabit sa ating mga pintuan at mga pader. Hindi lang po yun ang Diyos-Diyosan. Isang bagay na kung saan pinahihalagan mo na higit pa sa Diyos. Amen? More than God. Di po ba? Ito po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. So ano pa po? Halimbawa, yung sarili mo. Halimbawa, gusto mo, Sunday ngayon, kinakailangan i-take time kong matulog. Matutulog kayo maghapon. So, sarili mo na. Amen? Yung inuuna mo. So, yun po ay masasabi natin, ano po, Diyos-Diyosan. Kaya ito po yun. So, check po natin kung meron po tayong pure heart. Kasi sabi nga, ang pag-ibig ay, ano po, may sakripisyo. Amen? And I do believe na iba dito ay mga galing pa sa kanilang mga malalayong lugar na dapat mayroong maraming gagawin ngayon, na dapat mayroon silang mga bisita ngayon, na dapat mayroon silang tatapusin sa bahay nila ngayon. Pero hindi nila yun pinili. Mas pinili nila ang sumamba sa kanila. Amen?
Palakpakan po natin ang Lord. Amen. So, doon po, nag-build up tayo ng, ng pure heart. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Ano po ang sabi niya? Flee the evil desire of youth. Sige po, yan na. Yan, 2 chapter 2, sabi niya, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Pakibasa po natin sa Tagalog, sabay-sabay, kaya iwasan mo ang masamang ibig ng kabataan, sigawan mo mabuhay ng tuwid, para magmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Ayan. So, ano po sabi ko, flee the evil desire. Sabi po nga, layuan natin o iwasan natin ang mga bagay na kung saan ay, nakakahiligan natin. Yan. Pagitin po natin yung nakakahiligan. Yan. Ano po yung ating mga nakakahiligan? Ayun po yun. So, saan po tayo pinalalayo ng Lord? Doon sa, nahihiligan natin, mahilig. Mahilig tayong bang ating mga ginagawa niya. Ito po, naka-address sabi niya lalo sa mga kabataan. Ano po mga kabataan? Nakakahiligan ng kabataan ngayon, maraming crush. Di ba? Yun yung mga kahiligan, mga kabataan eh. Na dapat nag-aaral muna ngayon. Di ba? Hindi ba ito? Yun ang dapat. And sabi niya, flee from evil desire. Iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Hello po, nasa ng mga kabataan ang hilig. Ang hilig-hilig ngayon ng kabataan, makipagbargada sa mga lalaki. Di ba? Ang hilig-hilig ngayon ng mga kabataan, anong tawag doon, yung stroll-stroll sa mga kalalakihan, ayaw magbarkada doon sa mga kababaihan. Ano pa ba? Ang dami nilang mga hilig. Kaya ang sabi niya, iwasan. Iwasan ang hilig ng masama ng mga kabataan. Kaya kabataan, young people, kapag alam mo na hindi makakabigay ng lugod sa Panginoon yun, at hindi ka magkakaroon ng pusong dalisay sa pagmamahal mo sa Panginoon, sabi niya, iwasan. Amen? Kaya po sabi po ka doon, pagsikapan mo, mamuhay ng matuwid. So the word there is, sabi nga doon, pursue. So when you say pursue, pagsikapan, talagang mayroon ng effort dyan. Hindi darating sa iyo yan. Ikaw mismo ang umaksyon. Amen? Hindi po pwede, kasi po niyayaya niya ako eh. Kasi po, gusto niya ako makasama. Hindi po ganun, kaya sabi niya, pursue. Sabi niya, pagsikapan mong layuan. Amen? In order to have a pure heart, and ang po sa ganun, to be righteous in the sight of God, para ikaw ay magiging matuwid. Amen? Sa paningin ng Diyos, sa iyong pananampalataya at ang pag-ibig. Sabi po ganun. So, instead, saan tayo makikitungo? At saan po tayo makikitungo? Sabi niya, makikitungo sa kapwa kasama ng mga tumatawag sa Panginoon. Yan, makikitungo sa kapwa. Makikitungo ka, hindi ka makikisama. Makikitungo ka. Kung ano yung tama na alam mo, yun ang ipapakitungo mo sa kanila. Hello, church. Young people. Yan. So kung ang ipapakitungo sa'yo, yung mag-crush ka ng 10, o diyan sabi niyo, flee. Diba? Iwasan mo. Amen? Pagkos, pakikitunguhan mo sila, saan? Sa matuwid. Sa pananampalataya, ibig sabihin, magiging halimbawa ka, magiging modelo ka. Saan? Sa tama. Ano po ang tama? Ang salita ng Diyos na naririnig mo. Amen? Do not depart from it. Amen? Huwag mong layuan yung salita ng Diyos na naririnig mo. Huwag mong lalayuan ang salita ng Diyos na tinuturo sa iyo. Pakinggan mo ito at lagi mo itong bulay-bulayin araw at gabi. Amen? Hindi naman nire-record sa iyo, may kabisaduhin mo lahat ang buong Biblia. Yung kahit isa lang yan o kahit dalawang lang yan, makita lang sa buhay mo. Amen? Alam na ng Diyos yun. Amen?
Then, sabi niya, magiging halimbawa ka sa kabutihan, sa pagiging makadiyos, sa katwiran, sa pananampalataya at pag-ibig. Amen. So, that is how we have a pure heart. Okay, letter B. Tatlo lang po ito. Kaya huwag tayong kukurat. Mabilis ito. Letter B, good conscience. Pangatlong traits, traits of love. So number 1, pure heart. So paano tayo magkaroon ng pure heart? Flee from evil. Amen? Flee from evil. Layuan o iwasan ang mga gawa ng masama. Pangalawa, dapat mayroon tayong good conscience. 1 Timothy chapter 1 verse 19. So paano po ito? So, sabi po ganun, holding on to faith and a good conscience have rejected this and so have shipwrecked their faith. So sa Tagalog naman po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kalabitin mo yung katabi mo. Ayan. So ngayon tayo po ngayon ay kumakain tayo. Kaya sabihin mo, huwag kang matulog kasi hindi ka mabubusog, kumain ka. Ayan. Sige po, ingatan mo. Sabay-sabay po natin basahin. Yun. So, ano po sabi niya? Hold on to your faith. Hold on to the faith and good conscience. So, the number 2 traits of a pure love, magiging pure lang. So, ma-identify na talaga natin, ma-check talaga natin kung ano ang love na meron tayo. Ito ba ay pure? Na pagdalisay pa yung pag-ibig na meron tayo? O hindi? Kasi ito po yung gusto talaga ng Lord sa atin. Kaya sabi niya, ito ang utos ko. Ang layunin ng utos kong ito. Kaya yun po yung kaagad ang kanyang bunga doon sa ating foundation verse. Kasi ito po ang gusto ng Panginoon na i-impress sa atin na dapat tayo mga Kristiyano magiging dalisay ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen. So, good conscience. So, pag sinabi po natin good conscience, meron tayong lagi, we always hold on to the faith. Amen? Kinakailangan po natin panghawakan natin ang pananampalataya natin. Kasi kapag hindi po ganon, sabi po ng Book of James, kapag hindi po tayo nang hawakan, if we will not hold on to our faith, sabi niya, they are like, sabi po ganon, they are like a wave that tossed, amen, on the sea. Sabi niya, kagaya sila ng mga alon na kung saan ay sinisikwat-sikwat sila sa dagat, na kung saan sila ay ihahampas, doon sila pupunta. Alam niyo po yun? So, dapat yung ating pananampalataya magiging firm. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, firm. Yan. Kaya mayroon tayo pong word na stand firm, yung ating anniversary. Amen? Dapat lagi na tayo ay tinatayuan lagi natin ang katotohanan. Tayuan natin ang salita ng Diyos. Amen po? We stand firm or we hold on to our faith. Amen? Yung ating pananampalataya. Amen? Kung ano yung ating tinanggap. Amen? Ano ang itinuro sa atin? We always stand firm, no matter what. Amen? Dahil alam natin na ang Diyos na nagsabi nito ay totoo at tapat at tiyak mangyayari. Lord Church? Amen? Tiyak na mangyayari. Amen? Ang salita ng Diyos na ating narinig, napakinggan at tinanggap. Okay, so we must hold on to faith. Amen? Kaya nga sabi po gano'n, bakit po kinakailangan natin? In order for us to have a pure heart, kailangan natin, we must hold on to the faith. Lalo na po ngayon, marami pong mga doctrines na kung saan ay naglilitawan. Amen? Marami kang mapapakinggan. Kaya nga, sabi nga, kung gusto mo, ayaw mo simba sa CGCF GTG Church, pwede kang makapagsimba sa Amerika. Di ba? Pwede kang makapagsimba sa Africa. Di ba? Kahit nandito ka sa Pilipinas. Bakit? Buksan mo lang yung YouTube mo. Pero, gaano naman tayo ka-sure na yung tinuturo doon
ay yun ang pananampalataya natin dito. Ha? Hello, church? Tama po? Hindi natin pa pwede sabihin, ano din eh, pareho lang din sila. Pareho din yung Word of God. Si Satan nga eh. Di ba? Si Satan din, alam niya rin ang Word of God. Si Satan alam niya rin ang Word of God. Kaya nga tayo, sabi ko dito, hold on to the faith that sabi mo, we have received. Stand firm. Magpakatatag tayo. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, tatagan mo. Amen. No? So be strong. Stand firm in the faith. Amen. Kung bakit po, marami pong mga sa huling kapanahon ito, kung bakit po ay ang tawag doon, sila ay lalayo sa kanilang pananampalataya. Sabi ko ganon, some have rejected this and so have shipwrecked their faith. Tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Nasira ang kanilang pananampalataya. Bakit po nasira ang kanilang pananampalataya? Kasi sa totoo lang, ang problema yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Hello, church! Pwede kasi natin, mahal ko si Lord. Alam ni Lord yan. Di ba? Pero, hindi makarating sa church. Tapos sabi niya, mahal ko si Lord. Alam ni Lord kung gaano kung ka siya kamahal. Kahit kung saan pa yung puso ko. Mahal ko si Lord. Pero pagdating ng Sunday, absent. Hello? Hindi ko ba? Pagdating ng prayer meeting, absent. Pagdating, devotion na nga lang. Online devotion na nga lang. Hindi ka makasali. Hindi ko ba? Pero kung makakapag-reels, makakapag-my day, makakapag-story, ano pa po ang meron? Diba? TikTok, mayroon. Diba? Pero yung online devotions, diba? Submit ng prayer report, hindi magawa. Kaya sabi niya, at ang iba sa kanila, sabi ko, gano'n, sabi ko, ano? Some have rejected. Marami, sabi gano'n, ang tumanggi, sabi ko gano'n. Sa katotohanan ito, kung kaya sila ay nawala, tumalikod. Amen? So, delikado. Kaya dapat ang ating pag-ibig sa Panginoon, kailangan pong magiging pure. Amen? Magiging pure ang pag-ibig natin sa Panginoon. So, pag you say pure, dapat ano doon yung selfless. Amen? It must be sacrificial. Hindi ka makapagsimba kasi sinabi ng asawa mo, wag kang sumimba kasi pag sumimba ka kaya maghihiwalay tayo. Di ba? Natakot ang hiwalayan ng asawa mo, hindi ka natakot na iwanan ka ng Diyos. Hello, church? Takot kang iwanan ng asawa mo? Hindi ka natakot na iwanan ng Diyos. Hello, church? Kaya ito po yun. Ito yung mga, because they do not hold on to faith. Hindi nila pinanghawakan ang kanilang pananampalataya, yung kanilang tinanggap. Amen? Kung kaya sila ay, they fall away. Amen? So, they fall away. Bumagsak sila, nahulog sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Titus chapter 1 verse 2. So, good conscience. So, pag sinabi po natin good conscience, ito yung sinasabi natin conviction. Alam niyo po yung conviction, ibig sabihin yan, kung ano yung conviction sa iyo, what God does say to you, what God does instructed to you. Ito yung konsensya. Ito kasi yung word na to kasi, kapag sa labas ito, konsensya, di ba? Safeguard, ako ang iyong konsensya. Ganun. Pero tayo sa atin, tinatawag natin ito, as a Christian, tinatawag natin ito, conviction. When we say conviction, mayroong sinasabi ang Diyos sa iyo. Mayroong instruction. God have an instruction to you that you must do. Amen? That is conviction. Amen? That is conviction. Yun ang sinasabi natin konsensya.
Sinasabi ng naglalabas, konsensya. Pero sa ating Kristiyano, conviction. Kung kaya marami pong hindi nakikinig sa kanilang conviction. Okay, now let us see Titus chapter 1 verse 2. Sabi niya, a faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Okay, tingnan po na tayo. Doon pa rin po tayo sa good conscience. Ha? Sa Tagalog, pakibasa po natin, ang pananampalataya yun. Yun. Sabi niya, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. Kaya ang plano po ng Diyos sa ating lahat from the very beginning of time that everyone must be saved. Amen? Everyone must be saved. Ito yung plano na ng Diyos sa atin. In the very beginning of time, simula pa po likhain ng Diyos ang mundo, ang plano, the God's plan for us is to be saved. Sabi nga nun, huwag mapahawak. Amen? Ito po yun. Kaya po sabi, ano pong sabi niya dyan? Yung pananampalataya mo. Amen? Your faith and knowledge resting on the hope of eternal life. Kaya sabi niya, yung iyong pananampalataya mo at ang pag-asa mo ay nakasalalay doon ang ating kaligtasan. Amen? Yung ating buhay. Hello, church. Kung kaya, sabi po ganon, ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. So kung wala ka ng pag-asa, sabi po ba, ano mangyayari sa atin? Alam niyo po yung mga taong walang pag-asa, they don't believe in God. Kaya sabi niya, hindi na ako magsisimba, pareho lang din yun. Kahit sa bahay lang ako, nagsisimba pa rin ako. Isa lang po yung patunay na talagang hindi niya talaga alam kung ano yung pag-ibig sa Diyos. Kasi kung naunawaan yan, hindi yan siya papayag na wala siya sa church. Hello, church. Bakit po? Kasi commandment din ng Lord yun eh. Sabi niya, do not neglect the gathering like this. Di ba instruction yun? Do not neglect. Sabi po gano'n, huwag ninyong kakaligtaan. Kaya alam ng Diyos na mahal mo din tayo. Sister, bakit wala ka no Sunday? Ay, mahal mo lang ko kasi. Sunday pala. Diba? Brother, why you were absent last Sunday? Oh no, I forgot. It was Sunday. Kaya sabi ng Lord, ay alam niyo po, perfect si God. Kasi bago pa natin ikatwiran yun, sinabi na ng Lord, do not neglect. Remember, sabi ko lang sa ibang translation, remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya, di ba? Kaya para wag na tayo makalimot. Pero still, nandoon pa rin. Di ba? So, ito po ngayon, mayroon tayong good conscience dapat. Di ba, makukonsensya ka, naku, lungkot ko, naku, hindi ako nakapag-church nung Sunday. No? You feel so dismayed. Di ba? That your whole week was not completed. Why? Because you were absent during Sundays. Hello? So, good conscience. We must have a good conscience. Hello, church? Na kung saan, do not reject. Amen? The instructions of God. Kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin, gawin mo. Kung yung ini-instruct sa iyo ang Lord, magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Diba? Do not reject. Kasi yun ay good conscience. Diba? Pero pag sinabi na, awayin mo siya, o yun ang huwag mo sundin, dahil hindi yan mula sa Diyos. Amen? So, 1 Timothy chapter 1 verse 2.
Okay, next. And ano pa po? Sabi po gano'n, we must hold firmly to the trustworthy message that we was taught so that by sound teaching, we will be able to encourage others and refute those who contradict this message. Ito pa po yung pinakamaganda. Sabi po gano'n, kanya kailangan po natin, we must hold on to the trustworthy. Sabi po, ang salita ng Diyos ay mapagkatiwalaan. Amen? Ang salita ng Diyos ay matibay at mapagkatiwalaan. Kung kaya tayo po mga Kristiyano, kinakailangan dito po tayo magpapasailalim upang sa gayon tayo din naman ay magiging encourager. Amen? Kapag alam mo ang salita ng Diyos, kapag alam mo ang katotohanan, ikaw din naman ay magiging vessel of knowledge. Amen? Sa iba pang mga tao. Amen? Because you have a true conscience. Kung kaya, you bring souls before God. Kasi mayroon kang good conscience. Mayroon kang conviction that the convictions of the Lord is to make disciples, to teach people about the Word of God. Amen? And that is good conscience. Amen? So, that is the number 2 traits of love. Kasi sabi nga po, si Jesus Christ, hindi siya namatay para sa kanyang sarili lang. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Amen. So, ito din dapat. Meron tayong good conscience. And then the last, yan. Okay na po. Last na tayo. Umalakpak nga po ang natutuwa at matatapos na. Joke lang yun. I understand. Pinaalis ko lang yung yung antok ninyo. At gusto ko lang makita yung attentiveness. Okay, so letter C at last panghuli, sincere faith. Yan. So when we say sincere, ibig sabihin ito yung totoo. Di ba? So kapag sa mga lalaki, kapag sila ay manliligaw, kinakailangan disituin at tinitingnan ng babae kung gaano ito ka-sincere sa kanyang panliligaw. Di ba? So yung mga kabataan natin, mga babae, dapat ganun, titingin, gaano ba ito ka-sincere? 15 years old lang to manliligaw. Gaano ito ka-sincere? Gaano ito ka-seryoso? Ang 15 years old manliligaw. At bumakabukas yayain na ako nito magpakasal pagka sinagot ko. May ipapakain na kaya ito sa akin. Diba? Young people, mga kabataan. Diba? Kaya kapag nag-crush-crush, kapag nag-umpisa ka ngayon ng pagka-crush-crush, naku, ang kasunod mong tanong, kung bukas kaya, ayayain ka niyan na mag-asawa. O ano kaya magiging kahinatnan? Okay? So dito din po sa ating sa ating pag-ibig sa ating Panginoon, sincere faith. Ito yung pangatlo. So, how to have a pure heart? Number 1. Ano po yung una natin? How desire o kinakailangan talaga? Yung dalisay ng puso. Good conscience and sincere faith. Pag sinabi natin sincere faith, di ko ba? Sabi nga, di ba? Sabi ni yung si Balagtas ba yun? Ang pag-ibig, ganyan pula. O pag-ibig, sabi nga pag pumasok sa puso, di mo man hahamakin ang lahat. Makamit ka lamang. Di ba? So tayo ganun din po dapat yung ating faith, yung ating pananampalataya. Hahamakin natin ang lahat. Handa mong subapain ang lahat. Amen? Magkaroon lang tayo ng isang sincere, ng isang seryoso. Alam niyo po, yung ating paglilingkod na ito ay hindi laro. Amen? Hindi po tayo naglalaro sa ating paglilingkod. Pagka-trip ko lang Sunday, wala naman akong gagawin ngayong Sunday, makapagsimba nga. O di ba? Trip mo lang. Hello? At hindi po ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil hindi ka naman pinagtripan ng Lord eh. Kung nagpapako siya sa krus, hindi na tayo pinagtripan. Seryoso siya. Amen. Kaya dapat tayo din naman, seryoso din natin mahalin ang Diyos. Hello, church. Seryoso din po natin dapat mahalin ang Diyos. At kapag seryoso tayo na mahalin ang Diyos, lahat ay handa nating sagupain. Kaya tingnan niyo po yung mga nagpatutuo dito kanina. Narinig po natin.
Bakit po? Kasi seryoso silang minahal ang Diyos. Amen? Kung kaya't seryoso din ang Diyos na tumugon. Amen? At magiging mapabuti. Amen? At ipakita na siya ang Diyos nating tapat, mabuti at totoo. Doon sa umiibig sa Kanya ng totoo. Hello, church. Are you with me? Amen? Ay, ito po yung bagay na dapat po ay mayroon tayong sincere faith. Dapat sinabi natin sincere faith kapag subok na, atras ka na, ayaw mo na maglumaban. Ayoko na. Balik na lang ako sa dati. Pareho lang pala yun. 10 taon na yung prayer ko, hindi sinasagot. Kaya hindi totoo. Hindi, ikaw ang hindi totoo. Yes, kung bakit yung prayer mo hindi sinasagot ng Lord kasi ikaw ang hindi totoo. The church, kasi kapag nakita tayo na totoo tayo, ang puso natin totoo sa Diyos, ang Diyos totoo. Hindi nga siya naghinayang na ipako, na magpapako sa krus para lang mapakita niya na mahal niya tayo. Nang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating hihingin sa Kanya ay kaya niyang ibigay. Amen? Because of His love. Amen? Kaya hindi ko ba naalala ko tuloy? Wala dito sa aking topic. Naalala ko to. Tuloy sabi po, Lumubuhat. Matthew. Sabi niya, kapag ang isang anak humingi ng pagkain, sabi niya, pwede ba siyang bigyan ng ahas? Di po ba? Hindi. Kaya nga, dito lagi natin i-check. Wala pong kasalanan ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. Hello, church? Kung ikaw naman ay pinauulanan ng sakit at karamdaman, hindi kasalanan ng Diyos yun. Tanungin mo yung sarili mo, ano ang ginagawa mo patungkol sa Diyos? Yun lang po yun eh. Ano ba yung pananampalataya mo? Kasi sabi nga, kung ano yung sinasampalatayanan, kung ano yung sinasabi mo, yun ang sinasampalatayanan mo. Hello, church? What you believe is what you confess. Di ba? Ayan, lagi tayo, ano po, nagsasabi natin, hindi ako maka-attend sa Sunday kasi wala akong pamasahe. O, sinasampalatayanan mo na yan. Hello, church? Tama po? Amen. Kaya hindi ako makaka-attend kasi wala akong pamasahe sa Sunday. So that is your faith. Pero kung kahit wala, ayan ang po sabi ng Hebrews chapter 11, sabi niya, faith, sabi niya nun, believing of the things that hope for. Ang pagpananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na kung saan ay iyong inaasahan. Ay yung inaasahan mo, wala. Yun ang faith mo. Kaya sabi niya, mangyayari. Kaya, kung mag-confess man lang tayo, kung tayo ay magsasalita, kung mag-declare tayo, diba, dapat i-declare na natin yung positive. Amen? Amen? Praise God. Kaya sabi po ngayon, ito katulad po ngayon, bakit kayo nandito ngayon? Hindi dahil sa sinundo kayo, hindi po. Dahil nagdesisyon kayo at sinabalatayan ninyo na kayo ay makakarating sa church. Yun po yun. Pero kung hindi nyo sinasabalatayan, ay hindi kayo makarating. Kahit isabihin mo pa, kahit buong CGC ay pupuntahan ka sa bahay at susunduin. Kung mapanampalataya mo, hindi ka mag-church. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Pero kahit walang susundo sa'yo, pero pinaniniwalaan mo at seryoso ka sa pananampalataya mo, kahit walang susundo sa'yo, kahit walang maghihintay sa'yo, dahil seryoso ka sa pananampalataya mo, dahil seryoso ka na hanapin ang Diyos, makakarating at makakarating ka sa lugarin ito. Amen? So, sincere faith. Amen? 2 Timothy chapter 1, verse 5. Ito yung ating next verse. Laktawan po natin yan na. Hebrews chapter 6, verse 9 to 10. Sabi po ganon, sabi niya, mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kami na sa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Amen? Kaya po, alam niyo po, ayoko na, di ba maraming mga bagay, no? Na sinasabi natin yan. Sige, next verse. 8. Ano ginasa natin? 6, 9, okay, 10.
Sabi niya, makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa pinabanal ng Diyos. So, God is not unjust. Amen? You meaning to say, God is not unfair. We have a fair God. Amen? He is not unjust. Sabi po ganun. And don't worry. Kung mayroon kang ginagawa sa ministry ng Diyos at walang nakakakita, ang Diyos tapat. Nakikita niya yan. Amen? Kung mayroon man na nagbibigay at walang nakakaalam sa ginagawa mo, don't worry. Alam ng Diyos kung ano yung binibigay mo para sa kanyang ubasan, sa kanyang ministry. Kaya nga sabi niya, hindi siya makakalimot. He will not forget your work and the love you have shown Him. Kaya kung ano yung ginagawa mo sa ministry, what you are doing in the ministry, you are helping the church, you are reaching out the soul, di ba? You are not working for the church and for the pastors, but you are working for the Lord. Amen? Because you have a sincere faith. Mayroon seryoso ka sa iyong pananampalataya kasi sinusunod mo. Amen? Sinusunod mo. Kaya po ganon, yung pag-ibig. Alam niyo po, kapag po tayo ay tumutulong, when we reach out souls, when we give, when we offer to the church, alam niyo po, isang bagay yun. It symbolizes our love to the Lord. Amen? Hindi ka, you don't give to pastors, you don't give to anyone else, but you give it to the Lord. You do it to the Lord because you love God the most. Amen? You love God the most. Kaya, alam niyo yung, hindi natin pwedeng isumbat. What is that sumbat in English? Hindi po natin ma-count sa Panginoon. No? Hello, church? Meron na po tayo? Hindi po natin po pwedeng, nagbigay ako dyan ng drums. Nagbigay ako ng 2 pair. Ano yung sumat sa English? Pag-help nyo. Ako nagbigay dyan ng speaker, nag-donate ako ng drums. I donated drums, I gave electric fan, I donated 2 pairs of mic. Di ba? Hindi po natin pwedeng isumbat ito sa Panginoon. Meron na? Staffing. Ayun. Reprimand. Okay. So we cannot reprimand God about what we give on the church, what we do in the church. You cannot say that. You know, if God will reprimand us, we will be in short. You know, we will be, alam niyo yun, yung mafo-fall short tayo. Mafo-fall short tayo kapag tayo ay tutuusan ng Diyos. Kung bibilangan tayo ng Diyos, kulang yung ginawa natin. Kulang yung ginawa natin. Amen? Pero hindi kasi yun ang Diyos. Amen? Kaya sabi niya, He is our God who can do immeasurable things. Siya ang ating Diyos na makakagawa ng hindi kayang sukatin. Amen? Magagawa niya ang lahat ng bagay sa atin na hindi natin kayang sukatin. What just we need to do is to have a pure heart and
make it and have it a sincere faith. Magiging seryoso tayo sa ating pananampalataya. We will not say that the church would benefit about it. What you give, what you share, di ba? It's not the benefit of the church, but you do it for the Lord, because the Lord is been so good to you. That in return, you will express your love through giving your support on the church. Amen. Giving or reaching the souls and bring it on the feet of our Lord Jesus Christ. Amen. So ito po yung mga bagay na to. So all those things that we have done, it is for the Lord's glory. Because of all the things that God have done to us. Ano bang bagay na ginagawa natin sa Panginoon, hindi natin pwedeng isumbat. Dahil ginawa natin yun kasi ang Diyos maraming mabuting bagay na ginawa sa atin. And that signifies our love to God. And the bottom of that, why we do it, katulad po ngayon, alam niyo po, praise the Lord, and I salute you, my dear brethren in Christ. I salute you. At salamat sa Panginoon. I really thank God. Because what God's doing right now in the ministry of CGC of JTJ Church. Alam po ninyo na ang ating church, sinimulan na natin yan by faith. Remember? We started the church. We asked God about the church na. Diba? That's why we come up with pledges. Amen? 2 years ago, diba? We have gathered 129,000, and then yung mga kasunod na yon, then nag-provide ang Lord ng lot, and that lot is 1.320 million na bili natin in cash. You see how rich you are now? Nakikita niyo po yun kung gaano kayo kayaman, nakabili kayo ng 1.320. Amen? Kaya huwag kayong nilalang yung sarili niyo. Amen? Because of God. Because of the mercy of God. Amen? That abounds in our lives. Kung bakit nagkaroon tayo ng pledges. Ngayon, ito na uli yung second challenge ng Lord sa atin. Take a look at me. Yan na ngayon ang challenge sa atin. We come up with, again, nagkaroon tayo sa una, nag-start tayo sa pledges. Then the second, nagkaroon tayo ng t-shirt for a cause. Ayan, suot po ngayon ng ating elderly at saka Sister Cecil, Sister Annalyn. Pakinggan tayo nga ng paking-model nyo. Sige. This is your church. Yan po ang ating t-shirt for a cause. Yan. Diba? Alam, nakita po ninyo, hindi lang maganda ang t-shirts, pati yung nagsusuot maganda. Tingnan niyo po yun. Totoo po yun kasi alam niyo, God is so amazing. And God really changed everything. Amen? He changed everything. Alam niyo si Elder Nick, sorry Elder. Ano po sabi kanya pa totoo? Dati, sabi niya, ilang dekada sila walang TV. Yes, and I witnessed that. Pag ako'y pumupunta sa kanila. Pero ngayon, meron na sila. Bakit? Because of the greatness and the goodness of God. Why? Kasi nakita po natin, di po ba sa kabila ng kanyang paglilingkod, may sakripisyo, nakita po natin. May sakripisyo. Biruin mo, sabi nga, iikutin mo ang buong mabuhay 2,000, manghihiram ka lang ng 20 pesos. Walang mahihiram. Pero nang lumapit siya sa Panginoon, hindi lang 20 pesos ang binigay sa kanya. Nakapagpatapos po siya ng anak niya, 2 teacher, kung sabi na may trabaho na, nakita niyo, at higit pa dyan, nagiging pastor na rin, nagiging servant of God. Yan po ang bunga, Pastora Miriam, Pastora Regine. Bakit? Because of her sincere faith, seryosong pananampalataya niya, talagang sinabupa niya ang lahat. Walang makakahadlang. Nainila siya sa Lord. Kaya sabi ni Balagtas, hahamakin ang lahat. Masunod lang ang will of God. Amen? Masunod lang natin ang kalooban ng Diyos.
So ngayon, nag-benefit siya. Pinrosper siya ng Lord. At yung kanyang husband, na minsan ay sinasaway-saway sila sa pagdalo, siya na rin mismo ang magte-testify. Ano sabi niya? Tunay ng pinagpala ka ng Diyos. And another good news, hindi lang po yung dalawang teacher na nakapagtapos, ang may trabaho na, mayroon pa po siyang magmamarcha. Isang engineer. Di ba? Si Brother Michael. Di ba? Inantay na lang yung schedule. So, congratulations in advance, Elder. So, sincere faith. Dahil ito yung nagiging cause ng kanilang dalisay na pag-ibig sa Diyos. Sabi nga absent kayong lahat, present si Elder. Hello? Yes. Pag sinabi po, mayroon po tayong fellowship, may women's fellowship tayo, doon tayo sa Batangas. Absent kayo si Elder present. Sincere faith. Tingnan niyo po. Pangalawa, ipapatotoo ko po sa kanya. Nung una ko po siya nakita, she was only 40 years old, Elder, nung tayo pa po sa mabuhay. Patayo nga muna, Elder. At harap ko sa kanila. Nakita niyo po yon? Hindi po yan siya nagpa-facial, ano tawag yan? Wala po yan siya. Yung nagpapaganda sa SM, yung nagpa-facial. Wala po siyang ganyan, pero tignan niyo siya. Di ba? No. Bata na ang mukha niya. And what I mean is, what I'm trying to stress is, yun yung glory, yung presence ng Lord. Amen? Nasa kanila. Why? Kasi doon ka naman, kaya sabi niya, sino ang makatungtong sa banal na lugar? Doon kanina sa first natin, sa Psalms. Sabi niya, yun lamang ang may malinis na puso. Ang makakatungtong. Saan? Sa presensya ng Diyos. Yun po yun. Those who have a clean hands and a pure heart, yun lang po ang makakatungtong doon sa presence ng God. And I do believe lahat tayo dito na pinaghaharian ng Diyos. Amen? Na manalapit tayo. Amen? Sa trono at habag ng Panginoon sa kanyang presensya. So, sincere faith. Magiging seryoso lang po tayo sa ating pananampalataya. Okay? Then, Hebrews chapter 6 verse, ito na yung last. Yan, sige po. Basahin ko natin. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Sabi po gano'n? Ako na lang po 6, 4. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Sabi po gano'n, upang hindi natin siya talikuran, yan, ito na po. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, ulitin ko po sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Sa pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Lord Church, ano po dito ang itinuturo po sa atin? Ito yung, yung kung paano po ang isang tao ay tumalikod sa Panginoon. Ano po sabi niya? Hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para din lang ipinakong muli. Ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kaya kapag po tayo tinalikuran po natin, if we turn back our faith to God, sabi niya, we are like crucifying Jesus Christ again on the cross.
if we turn our back to our faith. Kung tatalikuran natin ang ating pananampalataya, di ba para na rin natin ipinako ang Diyos doon sa krus. At sabi po ganon, mayroon pa ba kaya ang posibilidad na makapagsisi? Kaya po, ano po, pagkatapos po natin kaya sabi niya, it is impossible. Amen? Hello, church. Sino po na dito na imposible sa akin na tatalikod po ako sa Diyos? Sino po dito magsasabi ng ganyan? Taas kamay. Yan, salamat po sa isa. Hindi imposible sa kanya. Amen? Kasi alam na niya eh. Sabi nga po gano'n, no? Sapagkat, ano po sabi niya? Naliwanagan na siya. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Kaya dito po, malinaw na po ba ang ating isip? Amen? Ipagpapalitan po ba natin ang Diyos sa mga iba pong bagay? Hindi. Amen? Hindi na natin ipagpapalit ang Diyos. Bakit? Nagiging malinaw na ang ating isip. Na alin? Nalinaw na, sabi nga doon, malinaw na ang ating, naliwanagan na ang ating pag-iisip. Sabi ko nga doon, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Amen? Tapos po dito yung nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Amen? Kaya ka nga mayroon kang testimony. Amen? Kasi nakatikim ka. You have tasted. Sabi niya, it is impossible for those who have once been enlightened. Ikaw ay na-enlightened na, naliwanagan na. Who have tasted the heavenly gift. You have already tasted the heavenly gift. Natikman mo na. Amen? Ang mga biyaya mula sa Diyos. O tapos ngayon, tatalikod ka ba? Hindi mo ba? Hello, church. Kaya nga mayroon tayong testimony. Amen? Kasi nga, ito yung ginagawa sa akin ng Lord. Amen? Sino dito ang maraming testimony? Sino dito magpapatunay na mabuti ang Diyos sa kanyang buhay? Pakitaas po ang kamay. O di po ba? Yan. Yung iba wala pa? Ilan lang yun? Di ba? Ito po yun. Kaya sabi niya, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit. Di ba? Ito po ay naranasan na natin ang banal na Santong Espiritu. Amen? Hello? Church? Naranasan natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Kung kaya nga, di ba, natuto ka ng magmahal kahit hindi ka mahal-mahal. Minahal mo. Amen? Hello, church? Kasi ito po yun. You have shared of the Holy Spirit. Hindi naman talaga natin, kaya ba natin magpatawad? Lalo-lalo na yung mga tao na kagawa sa atin ng mali, ng kasalanan. Di ba? Pero sabi nga po ganun, kaya natin magmahal. Kaya natin mahalin. Sabi, we can love our enemy. Amen? Hello, church. Kaya natin mahalin. Amen? Ang ating kaaway. Sabi po ganun, next. Sabi nga, tumanggap ng banal na Espiritu. Sabi nga nun, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos. Amen? Ito na yun, yung kabutihan na kung saan ay dulot sa atin ang salita ng Diyos. Ano pong yung salita ng Diyos na ito na ating tinanggap, pinanghawakan na natin. Amen? Yung promises of God, hinawakan na natin ito. Naghudol lang tayo, pero pinangyari ng Diyos. Amen? Sa ating mga buhay. At ako po dyan makakapag-testify na mabuti ang Diyos sa amin din po mga buhay. Kung kaya nga, titingnan mo kami, buong pamilya kami naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi po ganon, and have tasted the goodness of Word of God and the powers of the age to come. Ano po yun? And the fallen away. Sabi po ganon, alam niyo yun, yung the powers of the age to come, ipinakita na sa atin ng Diyos ang kapangyarihan ng naipalaman na sa atin ng Diyos ang kapangyarihan ihahayag sa huling araw. Di ko ba? Alam na natin ang magiging kahinatnan ng mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nakita na natin yung nabuksan na yung ating mga pagkaunawa dyan. Through the Word of God,
Amen? Hello, church. Dito sa mundo, hindi nila alam yun. Hindi nila alam yan. Pero ikaw mapalad kasi nga, in-enlighten na tayo ng Lord yan kung ano ang mangyayari sa mga huling araw nito. Amen? Sa coming of Christ. Sabi niya, pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, yan, ito na yun. Pagkatapos mong na-enlighten ka, naliwanagan ka na sa salita ng Diyos, pagkatapos mong natikman mo na ang mga biyaya mula sa Diyos, pagkatapos mong nakarinig ka ng magagandang pangako ng Panginoon, naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, at pagkatapos tumalikod ka pa rin, hindi mo ba? Sabi niya gano'n, hindi pa natin alam kung makakapagsisi ka. Bakit? Kasi parang ipinako mo muli ang Diyos doon sa krus. So, church, we must have a sincere faith. Amen? We must have a sincere faith. We always meditate on the goodness of God. Di ba ba? Paano tayo patuloy na magiging dali sa ating pananampalataya? Bulay-bulayin natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Bulay-bulayin natin kung paano kumilos ang Panginoon, ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? So that is pure heart. No? Upang tayo magkaroon ng pure heart, we must have a sincere faith. Magiging seryoso po tayo, lalong-lalo na po sa huling panahon po dito. Amen. So ang conclusion po natin, sabi ko gano'n, let no debt remain outstanding except continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Romans chapter 13 verse 8. Ano po sabi? Romans chapter conclusion. Romans chapter 13 verse 8. Tapos susundan niya ng John chapter 13 verse 34. Yan po ang pinakamuli. Okay, ano po sabi niya? Huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may utang ako sa iyo. Ang utang na yan, sabi mo gano'n, ipaliwanag mo sa kanya, kapag sigilid ka niyan. Sabi mo sa kanya, yung utang na yan ay ang pag-ibig ko sa iyo. Ayun. Gusto mo ba? Ito po yun. Okay? Then, so may pananagutan ka sa iyong kapwa. Kaya kapag kayaan ay laging wala sa church, sa prayer, at so sa mga gatherings natin, yan ang utang mo, lagi mo siyang palalahanan. John chapter 13, verse 34-35. Sabi po gano'n, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, yan, ito po church, sige po, basahin po natin sabay-sabay. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Paano ko kayo minamahal, gano'n din dapat ang pagmamahal ko sa isa't isa. Yan, di ba? So, ito ay command ng Lord sa atin. Diba? Sabi niya, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ano yung utos na yan? Is to love one another. Magmahalan. Amen? Magmahalan ang bawat isa sa atin. Nang alin po, hindi na po natatapos doon. Sabi niya, kung paano ko kayo minamahal, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Sabi niya, kung paano ko kayo minahal, si Jesus Christ, paano tayo minahal ni Lord? Punod-punod ng sakripisyo. Kinalimutan ng kanyang sarili. Kaya sabi niya, kung paano ko kayo minahal, ganon din dapat kayo magmahalan sa isa't isa. 35. Ano po sabi niya? Basahin po natin, kung Ayan. So ito yun, yung reason. Kung nagmamahalan tayo, sabi niya, malalaman ng lahat ng tao na kayo ay tagasunod ko. Sabi po,
By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Amen? Palampakan po natin ang Lord. Tingnan mo muli ang iyong katabi. Yan. Yan ang iyong mamahalin. Tingnan mo yung nasa likod mo. Yan din ang iyong mamahalin dahil kay Kristo. Yan. Yan po sabi po gano'n. If you love one another, then, sabi mo gano'n, you are my, sabi gano'n, disciples. Matatawag lang po tayong disciple ni Jesus Christ kapag po tayo ay nagmamahal. Amen? So, yan po ay utos. Hindi po siya options. Pag sinabi po kasi natin options, pwede kang mamili. But it is not an option. It is a command. To love one another as the Lord loved us. Tayo po lahat ay tumayo sa pagkakataon ko ito.